mapagpalang gabi po sa bawat kapatid na kasama namin ngayong gabi para sa punong panalangin at sa maikling pagbubulay rin ng salita ng Diyos. Ako po si Preacher Windel, kabahagi ng Online Primitive Baptist Church na may kawayan. Ang siyang mag-aatid ng maikling mensahe lamang po para ngayong gabi po. At bago tayo magsimula, nanyan ko po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan na manalangin po para tayo maging handa sa pagsamba at sa lahat pang gagawin natin ngayong oras na ito na po. Tayo po manalangin. Panginoon, nalangin ko po na ihanda mong puso't isip ng bawat isa, hindi lamang sa panalangin, sa pagsamba at sa pagbubuhay ng salita ng Diyos, kundi ang bawat tatanggapin namin ngayon, gagawin namin at papakinggan ay magsilbing pag-asa, paalala, at maging siyang gabay rin namin ng Diyos sa paglilingkod namin sa iyo sa lahat ng orasan man kami naroroon. Maging paalala ito, pagprotekta o pagligtas din sa amin, O Diyos, sa mga araw-araw na ginagawa namin. Nawa, O Diyos, sa mga oras na ito, ikaw ang mataas at maluwalhati. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, ngayong gabi po, maling topic lamang po para may sapat na oras pa tayo para ipanalangin ang bawat isa. So, tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa na narito ngayon, bagamat hindi man tayo physically magkasama, pero ginagamit natin ang technology para sama-sama pa rin tayo sa isang isip at isang pananampalataya, no? Dahil sa alam naman natin sa ating panahon ngayon, tunay na napakaraming magagandang bagay nakikita na kailangan natin ipagpasalamat. Mga nararanasan natin, natatanggap, or mga trials man yan na na-overcome na kailangan natin ipagpasalamat. Of course, bukod sa mga magagandang bagay, may mga masasamang mga bagay na nararanasan din tayo na kailangan natin, na hindi natin kayang lampasan kaya ng sarili ng natin. Kailangan pa rin natin ng gabay ng Diyos o pagsama ng Diyos sa araw-araw. Kaya mabuting bagay na meron tayong ganitong gawain tuwing Thursday upang siyang magbigay pa rin ng lakas sa atin, no, bago dumating yung Sunday. So napakabuting bagay niya dahil sa alam naman natin bilang mananampalataya na ang panahon ay paikli ng paikli, gaya na lamang ng sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 10. Dito po iikot ang topic natin ngayong gabi. So ako na po ang magpapasimula. Ay pong babasahin. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, simulan ko po sa verse 1. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. You for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of the darkness. So, itong verse 5 verses ng chapter 5, ang tinutukoy po dito yung end time or ang huling araw, no, bago bumalik ang Diyos. No po, dito sinasabi ni Apostle Pablo na bagamat ang oras, ang panahon at ang
tungkol sa mga panahon at mga kapanahunan ay umiikli na, pero ito daw ay pero tayo naman ay merong kaalaman or aware tayo na kung kailan ito darating. Hindi man specifically, pero meron siyang parang sinasabi na nalalaman natin na ito nga ay ang huling araw. Hindi natin ito pinagpapalagay na matagal pa. Hindi naman din natin pinagpapalagay na hindi mangyayari. Bagkus ay malalaman daw po natin ito. Gaya na lamang ng panganganak ng isang nagdadalang tao. Po. So verse 1 to 5, it talks about end times na po. O, dito pa lang, isa sa katotohanan na nalalaman natin na ang Diyos, pagkatapos niyang bumalik sa kanyang kaharian, ay babalik muli. Yan yung second coming na po. Kaya sinasabi dito sa verse 2, sapagkat nalalaman ninyo, yourself know perfectly. So, ibig sabihin may knowledge tayo. Pero hindi naman to yung point na magde-date, may specific date, no po. More on awareness lamang siya. No po. Sapat nalalaman ninyo mismo ng sakdal na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Ibig sabihin, walang nakakaalam. Inihahalimbawa siya na gaya ng isang magnanakaw. Sa verse 3, for when they shall say peace and safety. Yan daw, pag sinabi nilang kapayapaan at katiwasayan, sa gayon ay biglang ang pagkawasak darating sa kanila. Yan, destruction cometh upon them. Gaya ng pagdaramdam ng isang babaeng nagdadalang tao at hindi sila makakatakas. So, walang nakakaalam. Pero aware sila or nalalaman natin itong katotohanan na ito. So, sa atin bilang mga Kristiyano, bagamat malalim ito katotohanan ito, ano dapat ba ang iniisip natin or ginagawa natin? So, of course, pinanghahawakan natin na ang Diyos ay babalik. Of course, sa atin na mga Kristiyano, dapat madatnan tayo ng Diyos na gumaganap ng kanyang kalooban, nasa pananampalataya, of course, naglilingkod sa kanyang church o sa kanyang simbahan, ipinangangaral ang katotohanan, ipinapamalita or ipinamamahagi ang malita. Hindi lang sa atin ito exclusive, kundi ang utos is ipahayag, no? Hindi lamang sa church kundi sa kanilang mga tupa. At bukod pa doon ay bukod sa katotohanan ito ay of course gampanan natin, gawin natin bilang gampanan o gumawa tayo ayon sa nakakaalam ng mga bagay na ito, gaya na tinuturo niya po sa Pablo. Kung susundan pa natin sa verse 11, 15, talon tayo ng konti. Ito naman, after nung verses ng end times, ito naman sa verse 11, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye did. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. So, verse 10 muna. Ito, tuturo dito na sa atin, sa bawat mga kapatid sa pananampalataya. Dito yung tinuturo dito yung comfort daw. Comfort yourself together. So, syempre, hindi naman may mga pinagdadaanan tayo na personally. So, bukod sa ito yung nilalapit natin sa Diyos, of course, magandang bagay rin na minsan na sa magkakapatid ay of course, nagiging accountable tayo sa mga kapatid natin. So, pag alam natin nagkakamali sila, kinokorek natin sila. Pag tayo naman yung malakas, ginaguide natin sila. Kumbaga, binibigyan natin sila ng instruction
para ma-prevent sila sa pagkakasala, paggawa na mali, or binibigyan natin sila ng instruction para of course ma-improve din yung paglilingkod nila sa Diyos na po. So kumbaga hindi lang to kumbaga parang sinasabing aliwin yung pagbibigay aliw sa magkakapatid o sa ating mga sarili. Ito yung pagbibigay ng comfort daw, ng sama-sama. Yan. Edify one another, pagtibayan ng isa't isa yung relasyon natin sa bawat kapatid, no? Pagtibayan, ibig sabihin sa katotohanan, sa paglilingkod, no? At isa pa doon ay sabi diyan, and edify one another even as you also ye do. Yan, yung mga ginagawa mong mabuti, pwedeng mo itong ituro yun sa mga kapatid mo. Yan, lalo na yung mga nagsisimula pa na sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila alam kung paano nga ba maglingkod sa Diyos, saan ako magsisimula. So, pag yung mga matured member, mga matatagal na sa pananampalataya, pwede nilang i-guide yung mga kapatid na nagsisimula pa lang. Sa verse 12, ito naman more on it focus or emphasize naman po sa pastor, sa elders natin. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Yan yung mga pastor, no? And are over you in the Lord and admonish you. So, ito po yung mga pastor na sabi dito sa Tagalog, nakilalanin sila na nagpapaga sa gitna ninyo at higit sa inyo sa Panginoon at palalahanan kayo, no? So bilang mga pastor o elder, tayo ng mga miyembro, of course kailangan ang bukod sa pagtiwala natin sa Diyos, of course yung tiwala natin dapat nandun din sa pastor, kung ano yung tinuturo niya, kung ano yung mga ordinances na ginagawa, dapat sinusunod natin to. Binibigay natin yung trust and loyalty natin sa pastor. Bukod sa trust and loyalty sa truth na alam natin, nabanggit sa verse 1 up and onward about end time. Of course, trust and loyalty sa pastor ay mahalaga rin, ba? Kasi ito yung nagbibigay din ng kalakasan sa kanya, no? Sa verse 13 sabi din, and to esteem them very highly in love for their works sake, no? At upang palagan sila ng napakataas sa pag-ibig alang-alang sa kanilang gawain, no? Dahil doon lamang sila wala silang pakinabang physically, at nakikinabang lang sila sa kung ano yung nababalik natin. Pag pinapakita natin na mahal natin yung Diyos, mahal natin kanyang katotohanan, paglilingkod, no? Dito sila na-uplift, no? Sabi din dito, at be at peace among yourselves, at maging mapayapa sa gitna ng inyong sarili. Sa verse 14, sabi po dito, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. So, ito nga po yung sinasabi ko, bilang church or bilang mananampalataya, bawat isa sa atin, sabi dito, brethren. So, sa lahat ng kapatid to, accountable. Once na naging kabahagi ka na ng iglesia, no, accountable na tayo sa bawat isa't isa, na i-warn sila sa lahat ng ginagawa nila, lalo na kung alam natin na magdadala sa kanila ito sa kapamakan. Regardless man yan, kung pastor ka man, deacon ka man, sister, brother ka man, so kailangan accountable ka sa kanila. So, warn them that are unruly. Ito yung mga hindi nagpapasakop. So, minsan kasi may mga bagay tayo na nagagawa na hindi tayo aware. So, kailangan i-warn natin sila na, kapatid, ganito, ganyan, para madiretso sila ayon sa kalooban ng Diyos. Ganun din, comfort the feeble-minded. Yun. Yung mga mahihina ang kalooban, no? So, dito pa lang sinasabi na hindi pala dapat natin, pag may na-aware, dapat marunong tayo makiramdam or ma-discern natin yung mga kapatid natin, no? Kasi may mga kapatid tayo mahina ang kalooban. Maling hindi nila nasasabi ito
So, tayo magiging comfort nila physically bukod sa Diyos, no? Gagamitin tayo ng Diyos sa paraan na ito, no? Palakas natin yung kalooban nila sa pamamagitan ng katotohanan. Alalayan ang mga mahihina, yun. Support the weak, no? Pwedeng physically, or spiritually, no po. Be patient toward all men. No, so maging matyaga tungo sa lahat ng mga tao or mapagpasensya. So syempre sa loob ng iglesia iba-ibang tao 'yan, iba-ibang character, iba-ibang behavior. So be patient, no po. Yan, sa brethren, hindi lamang yan sa pastor kasi sabi sa 14, now we exhort you brethren. So sa atin po lahat yan, no. 15, see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourself and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, dito sa teksto na nabasa natin, tunay na napakahalaga na ang pagtitiwala mo sa katotohanan o sa doktrina na meron tayo, no? At of course, pagiging accountable or paano mo hinawakan yung katotohanan, no? Sabihin, hindi ka basta-basta nasusway ng mga false information, yan, fake news. Pag may naririnig ka lang na, kasi 'di ba sa panahon nga natin paulit-ulit na sinasabi na napakaraming source of information, ang daming sinasabi nila totoo to. Pero sa atin na mga Kristiyano, paano natin madidiscern yung talagang legit na totoo or ayon totoo na inline sa Diyos, no? So, yun, isa sa tinuturo ng teksto ng 1 Thessalonians 5 verse 1 onward, pagdating sa katotohanan is paano mo ginagampanan yung katotohanan sa buhay mo. Paano mo siya pinapractice, paano mo siya inaalagaan, no? Ibig sabihin, kung ano yung katotohanan na ibinigay sa iyo ng Diyos, tinuro sa ng pastor, hindi mo na siya dadagdagan ng ibang turo or hindi siya nako-compromise ng ibang turo, kundi consistent lang tinuturo, maging consistent ka lang kung ano yung katotohanan. Doon din pumapasok yung pagiging loyal mo sa church as a pastor mo, no? Pag ginagampanan mo kung ano yung tinuro sa iyo, anong mga ordinances sa church na ayon sa Biblia, of course yung pagiging loyal mo rin sa pastor mo. So sa akin, share ko lang sa inyo na mga kapatid na isa sa natutunan ko yung pagiging loyal sa turo ng pastor. Yan. Kasi 'di ba, lalo na ngayon sa social media napakaraming mga speaker about Bible, no. Of course, bukod sa ang dami nilang tinuturo, no. So pag isa natutunan ko pag may tanong ako, hindi ko siya sinesearch basta-basta agad sa Google o sa mga ibang Christian book. So number 1, tinatanong ko muna sa pastor. Second, syempre of course, first Bible, tapos pray mo siya, tapos sa pastor mo rin, no? Para maging inline ka kasi mahihirapan, isa sa struggle ng pastor, sigurado struggle ng pastor natin yung may na-absorb kang truth sa labas ng simbahan. Tapos ngayon mag-apply siya ng truth sa'yo. So napakahirap yun na i-correct niya yung mga seemingly truth na na-absorb natin sa personal life natin, sa trabaho, sa school, sa business, o mga kaibigan natin, sa social media, sa internet. So, isa yan sa dinidigma ng pastor, no? Na appropriate niya yung biblical truth against sa mga false truth na kumakalat, no? So, yun yung isa sa tinuturo ng text natin ngayon, ang pagiging pagtitiwala natin sa katotohanan, sa church at sa pastor.
So, yun lamang po ngayong gabi at naway napagpalang bawat isa at naway magsilbing ito'y gabay sa bawat isa sa atin sa lahat ng ginagawa natin or nasaan man tayo. Maraming salamat po muli at magandang gabi po ulit.